So nagkaroon po ng press con doon sa PBA office. Okay? Sila Boss Al Francis Chua, sila Commissioner Willie, si Ricky Vargas. So about doon sa pagkapanalo natin sa Asian Games. And of course kinukwento nila yung storya, yung mga challenges doon sa China, at yung walang sawang suporta ni Boss RSA at ni Boss MVP. So ang ganda ng mga kinukwento nila doon. Pero sa akin pinaka-importanting topic na natakel na kailangan din nating malaman bilang Gilas fans ay pagdating po sa usaping pera. Okay? Sa usaping allowance ng mga Gilas players. I think that also made the difference sa pagkapanalo ng team na to. Okay? Proud na sinabi ni Boss Al Francis. Sabi niya, lahat ng players na naglaro sa ating national team na nanalo dyan sa Asian Games, nung tinawagan ko sila para kunin sa Gilas, walang nagtanong about sa allowance, about sa pera, umuo kaagad. Diba? It shows yung pagmamahal nila doon po sa bayan. Okay? And kasama din pati sila Terence, sila Calvin. Itong mga players na to, gusto lang maglaro, gusto lang i-represent yung bansa, at hindi na humingi ng anything extra, allowance o wala. Diba? In-explain naman nila doon sa press con na yung sahod nila galing sa PBA ay tuloy-tuloy pa rin. Okay? So whether maglaro sila o hindi, mag-practice sila with Ginebra o sa Talking Text, meron silang sahod from their mother teams na sinasagot nila Boss RSA tsaka ni Boss MVP. So salamat, 'di ba? So kung tutuusin, napakalaki na nun, 'di ba? Sobra-sobra na 'yon para sa isang tao. Kaya sa kanila, yung sumasahod ka na from your mother team, tapos mare-represent mo pa yung mother country mo, malalaban mo pang ganun sa Asian Games, was more than enough for them. So ang ganda, sabi nga, aside from dun sa natatanggap nila doon sa PBA na mga sahod, not a single centavo. Okay? So yun ang kanilang naging parang battle cry. At napag-usapan yung dalawang player na na humingi ng napakalaking amount, 'di ba? Magkanong amount? Sabi nga, mas malaki pa nga daw doon sa naturalize, sa binibigay sa naturalize. Syempre yung naturalize, guys, naiintindihan natin. Syempre kailangan nating bigyan ng bigyan ng salary yan, yung mga lalo na kunyari si Kuwame, wala naman sa PBA, 'di ba? So kasama yan. Pero yung daw hinihingi nitong dalawang players na to ay mas malaki pa doon sa naturalize. Kaya ang sabi ni Al Francis, no, we will destroy the chemistry of the team pag ganyan. Kapag pera ang pinag-uusapan, di ba? Sabi kasi nung isang player daw nung tinawagan ni Ricky Vargas, oh yeah, I would like to help our country. I would like to serve our country. Talk to my manager. Ayun na. Pag talk to my manager na, pera na usapan, 'di ba? Ayaw nila ng ganun. Pinili nila yung mga player na gusto talagang maglaro para sa national team, na gusto talagang kumaga wala nang hinihingi na extra o kumaga wala nang kapalit, 'di ba? Tama na 'yon. Yung natatanggap nila sa PBA, malaki na 'yon. 'Di ba? Ito para sa bayan naman 'to. It is kumaga ang laki nang nabigay sa atin ng basketball sa buhay natin, sa pamilya natin. Ibalik natin sa bayan yung pong ating oras at serbisyo para po sa bansa, sa karangalan ng bansa. At I think isang malaking difference 'yon. Kasi when you are fighting for your country, hindi dahil sa pera, 'di ba? Mas iba yung laban mo mas gutom ka, mas galing sa puso mo, and kumbaga ayoko nang dumagdag sa speculation kung sino yung dalawang player na yon kasi unfair naman, 'di ba? Hindi sila makakasagot, hindi naman natin mako-confirm kung sino. So ayoko nang mag-speculate kung sino yung dalawang player na humingi ng to the moon na halaga na yon. Pero sa akin naman, choice nila yon. Kung 'di ba? Hindi mo din naman sila kung gusto nila kailangan nila ng pera, 'di ba? So choice nila yon. Pero yun nga, kung ako papipiliin, mas pipiliin natin yung mga naglalaro para sa bayan talaga, gutom talaga, at
kumbaga lalaban kung lalaban, 'di ba? Sabi nga ng mga players, 'di ba? Kahit 7 lang kami diyan kasi kung hindi inaccept yung 4, 'di ba? Kahit 7 lang kami diyan, lalaban kami diyan. Hindi tayo aatras, 'di ba? Kahit anong mangyari, lalaban tayo kahit anong maging resulta. At 'yun na nga kapag when you're fighting for your country, pag buong puso mong nilalagay, ganyan po ang nagiging resulta. Sabi nga nila Boss Al, Final 4 lang masaya na kami kasi matagal nang walang 20 years na mula nung naka Final 4 tayo, 'di ba? Final 4 lang masaya na kami, pero nung natalo pa yung China, of course doon sa performance ni Justin Brownlee at nung mga teammates niya, 'di ba? Yun na. Nakita nila nakakayanin na nga at kinaya na nga itong gintong medalya. Tinanong din si Boss Al Francis kung willing ba siya na pagpatuloy maging manager ng Gilas. Sabi niya sobrang hirap daw na dinanas nila doon sa China. Pero choice daw ng SBP yan. So that is still the big question. Ano ang magiging plano ng SBP moving forward? Permanente na ba na hati sila, MVP, RSA? Magpapatakbo, paano bang direction natin? So yan ang isang malaking question, pero I hope this serves as an important lesson kasi issue yan dun sa World Cup. Si ganitong player magkano makukuha, si ganitong player ganito makukuha. Si Jordan Clarkson, naintindihan natin, NBA player yan, para papuntahin mo dito, para kumbaga nagegets ko pa yon yung kay Jordan Clarkson, 'di ba? Pero yun nga sa akin moving forward, parang mas maganda yung ganyan. 'Di ba? Mas maganda yung wala nang extra na hihingin pa na ganitong bayad kasi pera-pera Basta para sa bayan na lang. 'Di ba? Para sa bayan na lang. Kung sino na lang ang willing talaga. Kung ayaw ninyo, kung gusto nyo ganyang kalaking halaga, sige okay lang, wag na kayong maglaro sa Gilas. 'Di ba? Mas gustuhin na natin itong kahit mas hindi kasing star player pero gutom naman at gusto namang magsilbi sa bayan, yun na yung piliin natin. I think that is the best policy moving forward, and sana makita yan nung mga nag-manage doon sa World Cup na team, na ang daming lumalabas na si ganito nakakuha ng ganitong halaga, si ganito. Mahirap din mag-speculate kasi hindi naman verified lahat yan, pero ang dami masyadong ingay and ang dali namang sabihin nila, hindi, wala kaming natatanggap, 'di ba? Pero yun nga, I hope this becomes the policy moving forward. Pag local ka, pag hindi ka naturalize, dapat wala nang extra allowance. Kasi yung kahit nga yung mga ibang star players sa ibang bansa, ganun din naman. Wala silang extra na binibigay sa kanila. 'Di ba yung mga NBA players coming from dun sa mga malalaking bansa na naglaro sa World Cup. Tapos yung sa atin, ang lalaki ng bayad. 'Di ba? Sa akin wala namang masama na humingi ka ng bayad, humingi ka ng pero as a policy sana, mas gugustuhin ko na yung mga players na hindi humihingi ng extra. Kung ano yung allowance, kung ano yung kaya, kung ano yung pwedeng ibigay, yun po ang tatanggapin nila. At pag nanalo na, syempre yung bonus, 'di ba? Kumbaga ano na yun, kumbaga alam na this, 'di ba? Napaka-generous niyan si Boss RSA, si Boss MVP. Napaka-generous niyang dalawang 'yan. Lalo pa kaya nitong nanalo na, 'di ba? Doon na lang sila babawi, 'di ba? Kasi ano na yun, kumbaga bonus na nga yun. Kumbaga to show off gratitude and appreciation natin para sa naging buong pusong performance nila. So ayun, yun po yung magandang topic na lumabas diyan. Sana moving forward, yan na yung maging transparent tayo sa natatanggap ng mga local na players, at doon na tayo sa mga players na hindi nagpapabayad. Kasi doon mo makikita, doon lalabas talaga yung hunger at yung passion para ipanalo ang Pilipinas. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Go Gilas! Ayun, sobrang high pa rin ako dun sa panalo po nila. Sana merong celebration naman para sa mga Gilas fans. Okay, so thank you very much po guys. Bye bye.